3 taon na. Kapag nakaraos pa ako ng 5 taon, maaari na akong mag-apply na mailipat at maging isang mayamang byudo. Pagbubudi ng pagkaalagad sa landas ng kultibasyon. Bahala na ang gusto mag-cultivate, mag-cultivate. Kuya Dabiao, nakita po ninyo. Hindi ba si Lin Chen yan? Buong araw siyang nagpapanggap na parang patay na katawan. Pati pagbati kay kapatid na Jiao, hindi pa niya nagawang kumpleto. Walang silbing palamunin. Ngayon ay dumating mismo si kapatid na Jiao, sakto. Sakto ring gamitin ang makong na ito para mabigyan si kapatid na Jiao ng saya. Ha ha ha. Tingnan ninyong lahat, ang daming nasasarapang kainin ng inutil na ito. Lin Chen. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita pagbigyan ng daan para mabuhay. Ngayon, luluhod ako at dudurugin kita. Tapos lilipulin ko pa ang mga bubog sa sahig sa pamamagitan ng pagdila. Bibigyan kita ng buhay. Lumuhad ka, bilasan mo at lumuhad ka. Kung hindi, dudurugin ko ang mga paa mo ngayon din. Ihagis siya sa kabundukan ng mga halimaw para aipakin sa mga lobo. Zhang Dabiao, antas 3 sa pagsasanay ng Qi. Zhao Qiang, antas 2 sa pagsasanay ng Qi. Kung aatake ako, ang tsansang mapatay ako ay 99%. Kung makakalusot ako, ang tsansa kong mabuhay ay 100%. Kapag mas malakas ang emosyonal na alon, mas mabilis na majay gising ang tatak ng kaluluwa. Sige. Sige, kung ganoon. Mukhang mawawala na sa kontrol ang tatak ng kaluluwa. Natukoy na nasa matinding panganib ang host. System ng Drama King, sa pilitang pinapagana. Natukoy ang tatak ng kaluluwa sa batok ng host. Tatak ng kaluluwa ni Mo Xuanzi, maaari itong mawala ng kontrol sa loob ng 30 segundo. Kung ayaw mong mamatay, isagawa mo agad. Posisyon ng hila ng sisna. Ano ba talaga ang kakatuwang bagay na ito? Tumahimik ka. Host. Ako ang pinakamasinop mong system ng Drama King. Ang tatak ng kaluluwa sa loob ng katawan mo ay mauubos mo na agad. Tanging ang purong yin at yang na espiritong enerhiya ng Wansi ang mahiwagang porma sayon ang makakapigil sa tatak ng kaluluwa. At ang tanging pambukas ng porma sayon ay ang sabay-sabay na pagsasagawa ng posisyon ng hila ng sisna ng lahat. Kumilos ka na. Ang kahihiyan ng galaw na ito ay hindi bababa sa antas S. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Bibilang ako ng pabalik, 10 segundo. Kung hindi ka pakikilos, sisabog ka talaga na parang fireworks. Nagpapanggap kang patay, ano? Hanggang dito lang ang pasensya ko. Zhao Qiang, pagbuksan mo siya ng mga mata. Handa na ang mga pang-alaalang bato ni Kuya Dabiao. Ang galaw ng inutil na ito sa pagluhod. Bukas ay tiyak nakakalat sa buong panlabas na sekta. Para mabuhay. Basta hindi ako mapapahiya, ang mapapahiya ay ang iba. Pantiin ang antas ng bawat galaw, magsimula na tayo. Ano bang ginagawa ng makong na to? Sumisidhi ba ang kapangyarihan niya? Ha ha ha. Kuya Dabiao, noindang na ba siya? Ha ha ha. Naku po. Ang dating ba ng posisyong ito ay para bang nagbibigay siya ng paggalang kay Zhang Guanxi. Ang puwit na ito, napakaangas. Mas formal pa kaysa sa asawa ng tiyahin ko. Host. Mukhang ang pinagmulan ng teknik na ito ng pag-angat ng enerhiya na gaya ng gansa sa langit. Parang hindi pa sapat ang standard. Itaas pa ng 5 sentimetro ang puwit. Host. Ilabas mo ang profesionalismo mo noong dati kang advertising planner. Dapat eksakto ang galaw. Dapat sabay ang paglabas ng kapinsalaan at pagkitil. Tumahimik ka. Hintayin mong mabuhay pa ako. Ako ang unang dudurog sa iyo. Nagkukunwaring baliw at nagbubuga ng kalokohan. Mukha kang makati sa araw at gusto mo ng gulo. Buhos na espiritu na bigas. Samyo na umaabot hanggang 9 na langit. Column, host. Natapos mo na ang paunang sayaw na gaya ng gansa sa langit. Antas B ang marka ng sosyal na kahihiyan. Kumpleto na ang pangungulekta ng emosyon ng pang-aalipusta ng karamihan.
Mahiwagang porma sayon ng Wan Siyang, isa aktibo. Anong nangyayari? Bakit biglang kumikislap ang lupa? Hindi tama ang timpla, walang kahit anong antas ng kultibasyon ng batang ito. Paano mangyayari yon? Anong klaseng mahika ito? Sino ka ba talaga? Ang espesyal na epekto ng mahiwagang porma sayon ng Wan Siyang ay parang malakas na ulan. Hindi ba medyo sobra ng maayos ito? Ang daloy ng espiritual na bigas na ito. Aking hukbong karbonato, pantay ang level ng pisikal na depensa at pagtagos ng pag-atake. Bigyan mo sila ng kaunting modernong advertensyang pampagulat. Isang galaw lang at napaamo na si Ginoong Zhang ng ganito. Yung kinapos lang siyang tumalon. Talagang mahika, ha? Napigil ang tatak ng kaluluwa. Ang batang ito, kaya niyang buhayin ang sinaunang porma sayon ng Tai Xuanman. Astig. Talagang astig. Ang pag-alo ng sinaunang pormasyong ito ay halos kapareho ng pagbabawal sa Wango Abyss. Binabati kita, host. Perpekto mong nalutas ang krisis ng dangal. Nakuha ang gantimpala bilang natatanging kapalit. Napigilan ang tatak ng kaluluwa ng 10%. Nakakuha ng kasanayan, malayang hakbang ng sosyal na kahihiyan. Sa unang dinig pa lang, hindi na pangkaraniwang galaw. Sa susunod na makita si Lin Chen, siguradong tatakbo na siya na parang inipit ang buntot. Ang batang ito, talagang tuso. Talagang ang sarap ng espiritual na bigas ngayon. Anong banggit na panuntunan ang sinira niya? Ang mapagkunwaring bakal na batas na ito sa mundo ng kultibasyon, hindi kaya. Malayang hakbang ng sosyal na kahihiyan, sistema. Ikaw ang tawag dito ay elegante, pakiramdam ko parang saysabog ang buto sa balakang ko, halos may hagis na kanina. At yung kasabihang samyo na umaabot hanggang 9 na langit kanina, ang pakiramdam ng pagiging nasa profesional kong entablado, sa sandaling ito, tuluyan na yung gumuho. Grabe. Mabilis dumating ang likod na sumusuporta kay Zhang Dabiao. Gusto mo ba akong pilitin sa harap ng lahat sa malaking bakura na ito? Sa gitna ng liblib na lugar na ito, sumayaw ka uli ng gansa sa langit. Kapatid Lin. Nasa silid kainan pa si Wan Kai. Iyong anyong gansa sa langit. Anong uri ba ng tradisyon yon? Ate, ang tinutukoy mo bang gansa sa langit? Iyon ay dahil nagwawala na ako para lang mabuhay. Hinahabol ng lahat ang mala-immortal na hangin at buto ng Diyos. Paglipad na sakay ang espada at hangin. Ang huwad na mabuting kaayusan sa mundo ng kultibasyon. Ilang tao na ang naipit nito sa kanilang puso ng Dao. Kawili-wili, kapatid lang. Kaya mong isang tabi ang makamundong pagkiling. Sa ganitong pambihirang tindig. Piliting paandarin ang mahiwagang porma sayon ng Wan Siyang, kapatid Su. Maaari kang nagkakamali, hindi pagkakaunawaan. Ang tindig na yon, palihim na bumagay sa sinaunang Diyos na hayop, ang daing noong bumagsak ang gansa sa langit. Iyon ay isang uri ng matinding pag-ibig na handang mamatay para mabuhay. Ang aking pinakadakilang espada na walang takot sa pagkalagot ng puso, nakalambitin sa leeg ng bote ng 3 taon.
Ngayon ay papanuuri ng guro ang sayaw ng kapatid. Talagang may lihim na palatandaan ng pagluwag. Iyon lang ay para maalis ang mga peste sa kantina. Si Zhang Dabiao, iyang uri ng mapaniil na opisyal ng sekta, totoo ngang halos walang pinagkaiba sa mga peste. Alisin ang mga peste. Pala. Sa mata ni kapatid na Lin. Iyong mga opisyal ng sekta na laging mataas ang tingin sa sarili, ang mga hadlang sa iyong pagsasanay, ay isa lamang alikabok at peste sa pagitan ng langit at lupa. Napakagandang paraan para magtaboy ng mga peste. Napakagandang mindset, parang aso pa rin ang tingin sa lahat ng bagay. Kapatid na Lin, talagang mali ang naging basa ko sa iyo. Gaano ba kahaba ang paikat-ikot na landas ng utak ng babaeng ito? Dapat ko ba siyang irekomenda para pumasok sa aming kumpanya sa planning? Napakalakas naman talaga ng kakayahan niyang magbasa ng isip at punan ang kulang. Hindi may kakaila na si kapatid na Lin ay isang tago na dakilang tao. Natuto na si Wan Qing. Pero ang Wan Siyang mahiwagang porma sayon na ito ay bawal sa sekta. May sabi-sabi na iisa ang pinagmulan nito at ng sinaunang lihim na pamamaraan. Matagal na itong itinuring na bawal na nakabibinging porma sayon. Ngayon, dapat ilabas ito ng kapatid at ipakita sa harap ng lahat. Hindi ka ba natatakot na maakit ang pansin ng mga nakatataas sa sekta? Ate, bilis, umalis ka na. May isang bata pa akong nasa loob ng katawan. Malapit nang sumabog ang tatak ng kaluluwa ng matandang halimaw. Hindi naman ako kung anong dakilang tao. Ting, natukoy ang isang taong may mataas na purong kakayahan sa pagpapalakas ng utak. Si Su Wanqing ay kasalukuyang inaalalayan ka pataas. Paglabas ng bagong misyon, pakiusap na gumamit ang host ng pinakakalma na tinig, magsagawa ng pag-atake sa kahinaan sa trabaho laban kay Su Wanqing, at ipakita ang malayang hakbang ng sosyal na paggalang. Gantimpala ng misyon, pagsupil sa tatak ng kaluluwa ay tataas ng 5%. Para mabuhay, kailangan kong sumugod. Kapatid na Su, ang pagsasanay mo sa pinakapaslang espadang walang hanggan ay, pakiramdam mo ba ay natigil ka na sa isang bottleneck? Kapatid na Lin, ikaw. Paano mo nalaman? Dahil wala kang natamo na tamang antas ng mga nakapipinsalang butil na tumatama sa layo ng espada. Tumpak. Mga nakapipinsalang butil. Hindi mali ang sakit ng iyong galaw ng espada. Ang problema ay, masyado kang nakakapit sa makamundong anyo ng mala-immortal na tindig at buto. Alam mo ba? Ang iyong hangarin sa espada ay hindi talaga nabubuksan ang lohikal na closed loop sa pinakailalim. Tingnan mo ng maigi, ito ang malayang hakbang ng sosyal na paggalang. Kailangan nating buksan ang pinakailalim na lohika ng hangarin sa espada, muling ayusin ang closed loop ng mga galaw. Bumuo ng pag-atakeng nagpapababa ng antas. Mukhang walang saysay at parang malabong kalokohan ang galaw na ito. Sa totoo lang, ito ay pagbabalik sa katotohanan. Gamit niya ang pinakamapangit at pinakasutil na tindig, na walang awang nanunuya. Ang huwad na mala-immortal na tindig at buto sa mundong ito. At winwasak ang lahat ng huwad na mabuting kaayusan. Ako lang ang tanging dakila. Ting, binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Bumungad ang hangarin sa espada ni Su Wanqing. Pagsusuri ng antas ng kahihiyan sa lipunan, nakuha ang 5% pagsupil sa tatak ng kaluluwa. Kasalukuyang kabuuang pagsupil ay 15%. Wala na talaga ang babaeng ito. Kahit ang talino ng malamig na babaeng espada ay ganito lang. Maraming salamat sa paggabay ni kapatid na Lin. Handang ipagtanggol ni Wanqing ang kapatid sa landas. Ang landas ng dakilang pag-aakda sa immortalidad sa pagsunod habang buhay sa kapatid na disipulo. Pakpak ng sisna, tumalon ka na. Zhang Dabiao. Ha! Napakagaling. Talagang marketing ng isang henyo. Ha ha ha. Kuya Pangpang. Lihim naming ni-record ang kapatid na Lin Chen. Sumayaw na parang multo. Hindi ka ba talaga mapapalo hanggang mamatay? Ano bang alam mo? Tawag dyan, basura na biglang gumanti at naging viral. Ang mga hamak na mababang kawani, araw-araw na inaapi ni tagapamahalang. Pinakagusto kong panoorin ang ganitong plot twist. Lagyan mo ng pamagat ang video na ito. Ang ningning ng basura ang maalab na sayaw ni kapatid na Lin Chen. Bawat isa, 2 hiyas na bato lang ang benta. Presyo pang bagsakan. Lin Chen, ang hubog ng katawan mo, ang galaw na yan, para ka ng life-changing money tree. Sa round na ito, panalo tayo ng walang talo, buhusan mo pa ako. Ang sayaw na sisna ni kapatid na Lin, grabe, sobrang nakakagaan ng loob, may araw din pala si Zhang Dabiao. Ha ha ha.
Sumayaw ka. Mahiwagang porma sayon ng Wan Siyang. Talagang mga basurang hindi alam ang buhay at kamatayan. Napigilan ang selyo ng kaluluwa ng 15%. Napakagandang mahiwagang porma sayon ng Wan Siyang. 3 taon kitang inalagaan dito. Akala ko nuuway isa ka lang walang kwentang mababa ang antas. Hindi ko inakalang ang katawan mo ay makakaresonang kasama ng ganitong sinaunang porma sayon. Ang sisidlang ito, mas perpekto pa kaysa sa inaakala ko. Ha. Si Bailey Pangpang ay malayang nagpapakalat ng madilim mong nakaraan. Patuloy na tumataas ang antas ng kahihiyang panghabang buhay. Emosyon ng pang-aasar +10+10+10. Binabati kita, host. Tumaas sa 18% ang antas ng pagpigil sa selyo ng kaluluwa. Talagang naging viral na baliw ako sa sekta. System. Pwede ba akong mag-apply ng pisikal na kamatayan? Ha? Ningning ng basura, Lin Chen. Mukha kayatang mainit ngayon. Sumayaw ka na. Kapatid na Zhao. Nagtakda si kapatid na Zhao ng isang tea gathering sa Intersect Arena. Binanggit pa ang iyong apelyido. Para pagdaanan ka ng sayaw mong Diyos, turuan mo pa ako. Kapatid na Lin. Biyaya yan na bigay ng isang henyo sa Intersect. Hindi ka pa ba magpasalamat at gamulong na lang? Ang mapanlinlang na negosyanteng si Bailey Pangpang. Pagdating ng sandali kong makabawi, tiyak kong ipapalo ko sa ulo niya ang kalkulador ko. System, paano mo ipaliliwanag ang sitwasyong ito? Pwede ba ang pisikal na labis na karga? Na-detect na nakaharap sa matinding panganib ang host, matagumpay na na-load ang pangunahing misyon. Mangyaring gamitin ng host ang libre at kapani-paniwalang hakbang ng social death, kasabay ng madilim na usapan. Anong kabaliwan yan, 3 kapatid? Bago tayo pumunta sa arena, magkahanay muna tayo. Ang lohikang pangilalim sa pagdalaw na ito. Kayo na puwersahang pumasok sa bahay ng mga sibilyan. Marahas na pagbasag ng pinto. Nabuksan na ba ang closed loop ng mga tuntunin ng sekta? Mayroon ba kayong landing catcher na bumuo ng ligtas na depensa? Naghahanap ka ng kamatayan. Lumuhad ka sa harap ko. Isang maruming katulong, naglalakas loob ka pang magpanggap na baliw at magpanggap na multo sa harap ng matandang ito. System. Hindi ko na kaya. Heal. Su Wanjing. Pagbati kay Hallmaster Su. Hindi ko alam na dumating pala si Hallmaster Su. Pasensya na kung medyo nahuli. Hallmaster Su. Nagpapakasiraulo lang ang batang ito. Hayagang lumabag sa tawag ng panloob na sekta. Nasa ibaba lang ako para sundin siya at dalhin sa arena. Bakit po? Nahuli si Wanjing. Halos nagulantang ang mga ordinaryong alagad. Naistorbo ang pagninilay ng mga kapatid. Ate, aling mata mo ang nakakita na nagninilay ako? Tumakas ako para iligtas ang buhay ko. Ang galing ng utak mong ito. Dapat magsulat ka na lang ng nobela. Talagang malaki ang pinsala sa mundo ng kultibasyon. Kayong mga mortal. Ano? Ang hakbang ni kapatid na Lin kanina. Mukhang baluktot at walang ayos, pero sa totoo lang, malakas nitong ipinako ang mga puntong may espiritual na enerhiya sa kalawakan. Ang sinasabi niya sa puso niya, ang pinakapundamental na loika at closed loop, ay isa palang pinasimpleng banal na salita ng pinakamataas na daan. Ginagamit niya ang pinakabaliw na anyo, para pasabugin ang pagkakakulong ng mga batas ng langit at lupa. Pasabugin ang mga batas ng langit at lupa. Ito na, Swan Pose sa tagumpay na 8 hakbang. Kapatid na Lin, ngayon ay espesyal kang binabantayan ng hall ng pagpapatupad ng batas. Isang alagad na may gamit na pang-agham. Sino mang manggahas na kumilos ng palihim laban sa kanya, ay magiging kalaban ko, si Su Wanjing, at ng buong hall ng pagpapatupad ng batas. Hallmaster Su, Lin Chen, siya ay personal na inimbitahan ni kapatid na Zhao Changjiao. Nagdaos si kapatid na Zhao ng isang handaan sa arena ng panloob na sekta, para sa pagdalo at saksi ng daan-daang mga kapwa alagad sa panloob na sekta.
Hindi ba kayo sa hall ng pagpapatupad ng batas? Ni mukha ni kapatid na Zhao ay hindi rin ninyo maipagkakait. Na-detect na nag-charge si Zhao Changjiao. Nag-iipon ng lakas, maglunsad ng pangunahing misyon, pumunta sa arena, gamitin ang ikalawang estilo ng pag-akit ng hininga, para wasakin ang yabang ni Zhao Changjiao. Nabigo ang misyon. Pumutok ang soul seal ni Mo Xuanzi sa mismong lugar, diretsyong magiging abo. Si kapatid na Zhao ay taos-pusong nag-imbita. Kung ganoon, puntahan natin at makipagkilala muna sa kanila. HMPH, akala mo lang kilala kita. Kung gayon, sumama na kayo sa akin. Sandali. Bago pumunta sa arena, kailangan ko munang pumunta sa likod ng bundok para maghanda ng closed loop bago ang labanan. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Hihintayin namin kayo sa arena. Ang paghahandang closed loop bago ang labanan ni kapatid na Lin, ay isang sinaunang ehersisyo na parang galing pa sa ibang panahon. Ako si Wan Qing ang magbabantay sa kapatid ko sa laban. Ayos lang, basta masaya ka. Ikaw na ikalawang estilo, ikaapat na galaw, isang malakas na pagpapalaki ng dibdib. Ang galaw ay dapat malaki. Dapat nakatilt ang puwit. Nako, si kapatid na Lin pala ay ginawang busog ang sariling katawan. Bawat dibdib ay hinihila ng puno hanggang sa langit at lupa, at ang pag-ikot ng katawan ay lalo pang eksaktong nakaangkle sa mga puntong may espiritual na enerhiya sa ugat ng lupa. Hindi ito basta-bastang sayaw na baliw. Isa itong matagal nang nawawalang sayaw ng emperador. Lahat sa hall ng pagpapatupad ng batas, makinig kayo, natuklasan ang isang sinaunang teknik na nawawala na sa mundo. Nag-insayo na ang mga kapatid ni Lin Chen. Magagamit ang paraang ito para apihin ang langit. Bilasan ninyong itala at pag-aralan. Tingnan ninyong mabuti, Ang pinakabagong sayaw ni Lin Chen, ang pagbabalik na sayaw, debut performance. Isang kapalit 10. Kung kaya mong seluhin ang 10 sa isang pag-atake ni Lin Chen, bibilhin ko agad at hindi na pakakawalan. Yung inutil na si kapatid na Zhao, nakatukod sa balakang ni Su Wanqing, lubos na baliw. Talagang hindi ka namin pinapansin. Baliw lang yan, walang alam kundi magyabang. Ikaw yung nagkukunwaring baliw at nagpapakatanga sa kantina, yung low rank na alalay na gustong sumipsip sa lahat para mapansin. Sabi nila marunong ka raw sumayaw ng sayaw na pambiyahe. Ha, bilasan mo ang sayaw. Isa-isa ninyong pasayahin si kapatid na Zhao, tingnan ninyo siya, ang galing ng sayaw. Baka bigyan ka pa ni kapatid na Zhao ng ilang pirasong buto para nguyain. Ha. Ngayong araw, sa harap ng lahat ng kapwa sekta, kung kaya mong sumayaw dito at patawanin ako, may gantimpala ka. Kung magaling ang sayaw mo, bibigyan ka ng matandang ito ng candy. Kung hindi mo magaling, paluluveran kita palabas ngayon. Kung hindi, susugurin ko na ang iyong dan. Ting, na-detect ang lakas ng kalaban na umabot na sa 0 point. Handa na ang second form na cat-style stretch. Host, pwede nang isagawa agad. At sabay na isiga ang papuri. Pinaandar ang SS na antas ng social death na bagyo. Wasakin na, bilasan. Sa mundong ito ng kultibasyon, isang araw na lang akong hindi makapagtitiis. Ha. Naku po. Talagang naglupasay pa siya sa puwitan. Ito na ba ang kanyang walang kapantay na sinaunang teknik? Napakabastos. Hayagang pinahiya ang mukha naming mga taga-Tai Xuanman. Ha. Akala ko pa naman kung sinong dakilang tauhan. Pala ay isa lang palang duwag na walang lakas ng loob. Mabilis nga lumuhad. Ang sermon ni kapatid na Zhao. Parang toring nagbibigay liwanag sa buhay ko.
Ting, marka ng Social Death Evaluation, antas SSS. Sumabog ang halaga ng pangungutya, ganap nang na-activate ang mahiwagang porma sayon ng Wan Siyang. Ano ba itong puwersang ito? Ah, ah, ah. Hindi, ang espada kong panglangit. Ang aking pangunahing lumilipad na espada. Isang napakagandang espiritual na kagamitan. Isa pa iyong natatanging antas na pampanatili. Lumilipad na espada ni kapatid na Zhao. Ang kay kapatid na Zhao. Ang lumilipad na espada ni kapatid na Zhao. Isa iyong pambihirang espiritual na kagamitan. Ganito lang ba kadaling naduroj dahil sa pressure ng espiritu? Hindi pwede yan. Isa lang naman siyang alalay. Eksklusibong tanawin. Nagyabang lang ng malaki si kapatid na Zhao sa ere. Pumutok ang lumilipad na espada. Dumaan ka na. Huwag kang palalampas. Nakareserba na ang memorya. Bilisan mo. Mukhang medyo malaki pa rin ang granularity ng galaw na ito. Mukhang kailangan pang paliitin ng kaunti. Bali na yata ang bewang. Ang demonyong sistemang ito. Sa susunod, pwede bang mas may kaunting dignidad ang pose? Ting, binabati ang host sa matagumpay na pagkumpleto ng SSS na antas ng social death na bagyo. Matagumpay na nakolekta ang matinding pagkabigla ng mga libong disipulo at ni kapatid na Zhao. Ang pagsupil sa marka ng kaluluwa ay tumaas sa 30%. Host, mas malupit pa. Huwag titigil kahit mamatay. Ang buhay ay hindi lang basta ganoon. Ano pang hinihintay ninyo? Umaandar pa ba kayo? Isa lang naman siyang alalay. Gumamit ng salamangka, atakihin ninyo siya. Tapos na siya, gawing abo ang tarantado. Kapag may nangyari, sasaluang ang ka ni Zhao. Mga kasama, huwag kayong matakot. Kakatapos lang ng atake niya, ubos na ang espiritual na lakas niya. Sabay-sabay tayo, patayin siya. Sistema, ihanda ang pagsisimula ng depensang closed loop. Narito ang hall ng pagpapatupad ng batas. Sino ang nangangahas na manggulo sa arena? Nahihirapan ka na, kapatid na Lin. Ate So, nag-review lang ako pagkatapos ng laban. Humarap kayo sa akin. Paano niyo nalalaman ang mabuti kong intensyon, mga karaniwang tao? Kakaibang galing ang ipinakita ni kapatid na Lin. Hindi alintana kahit isakripisyo niya ang imahe niya bilang makalangit na nilalang. Yumuko siya at ginawa ang galaw ng pas ang humihilata at dumudura. Hindi ito basta kapritsyo lang. Ginamit ni kapatid na Lin ang sariling katawan bilang daluyan, para sa eksaktong pagdadaloy ng enerhiya. Ang hibla ng lupa ng aming Tai Xuanman na tahimik na nakabaon ng 10,000 taon. Ate Su, kaninang sinabi pa niya ang nakakahiyang bagay na yon? Anong tore? Tanga, ibinulalas ni kapatid na Lin ang salitang kung saan may tore. Ito ay isang sukdulang mapagkumbabang kilos na lumulutas sa dakilang lawak ng langit at lupa. Ito ang tunay na dakilang tunog na walang tunog, dakilang elepante na walang anyo. Si kapatid na Lin ay nagsasanay ng sinaunang lihim na kasanayan ng lupain. Kayong mga hindi nakakilala sa tunay na immortal. Ang lakas pa ninyong gambale ng pagkaunawa sa daan ni kapatid na Lin. Palang, sinaunang lihim na kasanayan ba ito ng lupain? So Wanqing, sobra ka nang nag-overthink, basahan na lang yata ang kalaban mo. Ay grabe, si kapatid na Lin talaga ang ultimate na henyo. Para sa hibla ng lupa ng sekta, hindi siya nagdalawang isip na wasakin ang sariling imahe. Bihira kang makakita ng ganitong kagilahil-alas na tao. Ate, talagang ordinaryong cat stretch lang yun. Ang galing ng overthinking mo. Nakakahiyaman, mas mababa pa sa awareness ng aking dating trabaho sa advertising. Pagpugay sa matandang nakakataas. Sa wakas, hindi na nakatiis lumantad ang matandang demonyong yun.
Ang sinasabi ni Wan Qing ay, Lin Chen, kahit isa ka lang na alipin. Nakakapag-ugnay ka pa rin sa hibla ng lupa ng sekta, at nakapagsigaw ka ng napakahiwagang sayaw na parang pagbabalik sa iisang daan. Sapat na para makita kung gaano kalalim ang ugnayan mo sa Tai Xuanman. Talagang tuwang-tuwa ako ang nakakataas. Sa usaping ito ngayon, walang kasalanan si Lin Chen. Bagkus ay may ambag pa. Maraming salamat sa pagtanggap, matandang nakakataas. Nagpapatupad lang ako ng tuloy-tuloy na estratehiya para sa pag-unlad ng sekta. Beep. Na-detect ang huwad na pagtingin ng matandang halimaw sa antas ng Yuan Ying, host. Ang matandang ito ay sinasadya kang patayin, para mas maging masarap ang baterya para sa kanya. Alam ko, gusto niyang maputok ang pangalan ko, para pag inagaw niya ang katawan ko, mas magiging makatwiran ang sarili niya. Narito na ang dakilang aklat ng mga immortal. Lin Chen, ayusin mo ang pagsasanay mo. Huwag mong biguin ang inaasahan ko. Kapatid na Lin. Pati ang matandang nakakataas ay kinilala na ang iyong sayaw na pagbabalik sa iisang daan. Lumampas na sa mga patakaran ng sekta ang pagkaunawa mo sa espada. Pinuri ka ni Ate Su. Isang matagumpay lang akong paglapit sa pagitan ng mga sekta ang ginawa ko. Malaking gulo na ang kinasasangkutan ni Kuya Lin, ang diwata ng lambak ng Miaoyan. Ngayon ay personal kang gustong makilala. Diwata ng Miaoyan. Mukhang wala naman kaming dahilan para magkita. Personal kang gustong makita, at saka, may dala pa siyang kakaibang sinaunang bagay. Sinasabi niyang gusto kanyang personal na hinga ng payo. Diwata ng Miaoyan. Ito ang kapatid na Lin na hinahanap mo. Nakita na si Miaoyan. Magandang araw, kaibigang Lin. Diwata ng Miaoyan, may maitutulong ba ako sa inyo para maging pantay? Ang sayaw na yon sa arena na talagang nakagulat at nakapangilabot. Si Miaoyan ay nanood ng hindi mabilang na beses habang nagtatago. Mukha mang bastos, ang pagyuko at pag-unat na yon. Sa totoo lang, ito ay ang anyo ng isang sinaunang banal na nilalang na matagal nang nawala. Bawat galaw ay pumipilis ng espasyo. Bawat katahimikan ay may lalim ng muling hinulmang ritmo. Aba, may isa na namang brainwash. Kayo sa mundo ng kultibasyon. Hindi ba lahat ng utak ninyo dumaan na sa formal na sistema? Talagang may paningin si Miaoyan. Kapatid na Lin, ang teknik na ito ay walang kapantay na hiwaga para malutas ang langit na batas. Hindi ito kayang unawain ng isang mortal. Ang sinabi ni kapatid na Su ay talagang, kaya nga ngayon, sinadya kong dalhin sa lambak ng Miaoyan, ang mga tira ng isang kayamanang lumang pa sa 1,000 taon, para kay kapatid na Lin na mapatunayan. Pakitingnan ninyo, kapatid na Lin, ito ang tira ng sinaunang pag-aaral ng ritmo. Ang hiwaga ng pagkakasilang ng sistema sa mundo ng Miaoyan na nasa sinaunang pag-aaral ng ritmo, at ang mga sinaunang lihim na teknik ng mundong ito ay talagang magkapareho. Kapatid na Lin, mula kanina pa ay parang may tumitingin sa atin mula sa dilim. Sino ang nangangahas sumubaybay sa amin sa likod ng bundok ng sekta ng Tai Xuanman, dahil may nag-iwan sa amin ng regalo? Ito ang buto ng gabay mula sa Wango Abyss. Nakita ko na ito noon sa hiwagang aklat ng daang kayamanan. Nakasulat dito ang Wango Abyss. Hindi ba yon ang ipinagbabawal na lupain na may tatak sa sinaunang larangan ng labanan? Sabi ng mga tao, 7 dakilang pagbabawal ang nagkulong dito ng 1,000 taon. Walang nangangahas pumasok, at totoo nga. Ang pagyanig ng mga talisman sa butong ito, at ang dalas ng pag-ikot ng mahiwagang porma sayon ng Wan Siyang, ay may ilang uri ng resonansya. Ang Wango Abyss at ang sistema ay tiyak na hindi aksidenteng nagtagpo. Ayon sa mga sabi-sabi, may nakatagong teknik sa Wango Abyss na kayang yumanig sa kaayusan ng mundo ng kultibasyon. Pero sa loob ng daan-daang taon, walang nakabukas ng tatak na yon. Ang mga tao sa lambak ng Kuanglei, paano nila naitago ang ganitong bagay dito? Nanghuhuli sila ng isda. At ang pain ng isda ay isang bagay na hindi ko kayang tanggihan. Aalis na ako at susundan ko sila. Hindi na kailangan. Ang kabilang panig ay mga tagaman man lang. Walang saysay silang patayin. Ang butong ito, akin na. Bago ang grandong pagtitipon, ayusin muna natin ang tunggalian. Ang pagkakautang ng Wango Abyss, saka na natin dahan-daang singilin. Nailibing na ang binhi. Sa wakas ay lumitaw na ang tagapagbukas ng pinto ng Wango Abyss. Paano mangyayari yon? Ito na nga ang modernong aerobics sa broadcast. Bakit ito lumitaw sa tirang mula sa mundo ng kultibasyon libu-libong taon na ang nakaraan?
Natukoy na ang kilos ng host na may kaparehong 100% sa sinaunang pag-aaral ng ritmo. Resonant siya sa sistema database na umabot sa 100%. Nayanig ng malalim ang database ng sistema. Na-detect ang hindi kilalang mataas na dimensional na lohikal na ugnay. Bahagi ng memorya ay kasalukuyang sa pilitang ina-unlock system. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano ang ugnayan mo sa mundong ito? Host, nakalock ng patay ang memorya ng sistemang ito. Kailangan mong i-unlock sa grandong pagtitipon ang mas marami pang anyong nag-aanyaya, saka mo lang mabubuksan ang tunay na katotohanan. Kapatid na Lin, nakita mo rin, hindi ba, ang banal na sayaw na ito? Siya ang tanging susi para maabot ang langit at lupa at ang 8 himig ng langit na musika. Kapatid na Lin, ang dalang ritmo sa larawang ito ay ganap na tumutugma sa iyong pagbabalik sa iisang laban na sayaw. Hindi ito basta nagkataon lang. Miaoin, pakiusap ko po sa inyo sa grandong pagtitipon ng mga immortal pagkalipas ng kalahating buwan, na tumugtog kayo ng isang pyesa kasama si Miaoin, gamit ang inyong banal na sayaw, upang gisingin ang natutulog na libong taong musika ng langit, at mabasag ang matigas na mga patakaran ng mundo ng kultibasyon. Sa itaas ng lahat ng mga batas, palalagpasin ko ang buong mundo ng kultibasyon, at pagbubuklurin ko ang bawat butil ng pagpatay at pinsala sa iisang ayos. Kapatid na Lin, kasama ang pangakong ito mula sa iyo ngayong araw, mapapanatag na ang loob ni Miaoin, ang dakilang aklat ng mga walang hanggang kaisahan makalipas ang kalahating buwan. Kasamang Lin, Miaoin, gamitin mo itong sinaunang banal na sayaw, para yumanig at basagin ang matigas na mundong ito. Ayos. Pagdating ng oras, sabay nating aayusin ang plano. Kapatid na Lin, aking kapatid, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Iyon ay si Miaoin na diwata mismo. Ngayon mo lang narinig. Ano? Ano ang maipapayo ni kapatid na Bailey? Ano? Kapatid na Bailey, hindi maganda. Naubos na ng mga tao ng Thunder Valley ang aming lagusan ng mga batong panlangkap sa itim na palengke sa 3 lalawigan ng Timog Silangan. Nasindak na sila ng husto. Sinamsam nila ang lahat ng inventaryo at nagsasalita pa ng walang preno. Kapag hindi sila nagbigay ng 3 bahagi ng tubo, hihingin ko na ang buong negosyo mo sa mundo ng kultibasyon ay tuluyang maglaho. Thunder Valley. Ang grupong mga baliw sa kidlat na ito, akala ba nila si Bailey Pangpang ay simpleng nagtatayo lang ng negosyo sa pamamagitan ng ilang batong panlangkap at mga tipak ng malambot na persimmon? Mukhang may nakapansin sa iyong imperyo ng negosyo. Kapatid na Lin, sasabihin ko na lang ng palihim, nakalatag na ang aking lagusan ng mga batong panlangkap sa paligid ng 3 panglungsod sa 5 lalawigan. Mukhang nais ng Thunder Valley na bago ang dakilang aklat ng mga walang hanggang kaisahan, kontrolin ang opinyon ng buong mundo ng kultibasyon. Akala nila kapag pinutol nila ang pinanggagalingan ko, mapapababa na nila ang ulo ko. Ayaw ko. Kapatid Bailey, laging kinainggitan ng Thunder Valley ang mga yaman ng sekta ng Tai Xuanman. Sa hall ng pagpapatupad ng batas, pwede, Kapatid Su. Ito ay laban sa negosyo, hindi laban ng pagkikilos, kaya kung palaguin ng ganyan kalaki ang negosyo ko sa sekta. Hindi sa puro banggaan at patayan lang. Kapatid na Lin, ang live na pagsasahimpapawid ng finals na ito, ang tanging pagkakataon kong bumawi, basta ang iyong sinaunang banal na sayaw ay sumabog ng husto sa buong mundo ng kultibasyon. Matitibag ko ang pagkakakulong ng Thunder Valley gamit ang aking lagusan at mga channel, kaya itong live na ito gagawin kong isang hit na hindi na nila kailanman makokopya. Hihihi. Ito ang bago kong gawang lagusan ng mga batong panlangkap na nakasunod sa daloy. Kapatid na Lin, sa pagkakataong ito sa paligsahan ng sekta, balak kong ilagay sa gitna ng entablado ang 4 na gilid, at maglagay ng 12 batong panlangkap. Pagdating ng oras, bubuo ito ng lagusan ng mga batong panlangkap, para sa sabayang live na pagsasahimpapawid ng buong sekta. Kapatid na Bailey, talagang matalas ang pangamoy mo sa negosyo. Siyempre. At hindi lang yan. Nagbukas pa ako ng lagusan sa gabi. Ipagpusta ko kung kaya mong sa finals ay hindi sasayaw kahit 3 galaw. Ahahaha. Ngayon baliw na ang mga disipulo ng buong sekta. Umabot na sa 100,000 batong panlangkap ang taya. Kapatid Bailey, huwag kang magpapasindak. Ang kalabang ito ni Kapatid Lin sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi tulad ng mga nauna. Kapatid Su, sino ang kalaban? Si Kuya Zhao Chanjiao, Zhao Wuji. Nasa pundasyon na at ganap nang nakumpleto ang pundasyon niya. May dala siyang dekalidad na espiritong sandata na mabigat na espada na gawa sa misteryosong ginto. Nakapagsalita na siya. Kailangan sa loob ng 10 galaw. Lubusan kang durugin sa entablado, para mahugasan ang kahihiyan ng pamilya Zhao. Ganap nang nakumpleto ang pundasyon. Parang isang power bank ng emosyon na sobrang taas ng antas. Mukhang sapat na ang tindi ng proyekto na ito. Dapat eksakto sa tama ang trabaho ng pagpapakilala. Kapatid Bailey, sapat na ang exposure ng proyektong ito. Makipag-partner tayo, palakihin natin ang closed loop ng kita at trapiko. Brother Lin, ang saya at bilis. Sakto ang sinabi mo, sa pagkakataong ito, siguradong kikita tayo ng hindi nalulugi.
Hihihi. Ikaw nga yung tipong puro peke at paawa, no? Ang mababang alipin na si Lin Chen, na gustong magpasikat sa harap ng maraming tao, umaasa sa mga bastos at maruruming paraan para maging mapagmataas. Akala mo talaga kaya mo nang maglakad na parang hari sa Tai Xuanman. Zhao Wuji. Ang pribadong labanan ay malaking bawal ng sekta. Naglakas loob ka pang umatake sa kapwa-disipulo sa likod ng bundok. Akala mo ba dekorasayon lang ang mga tuntunin ng hall ng pagpapatupad ng batas? Nagkamali ng akala si Ate Su. Ako ay narito lang para bigyan ng ginang na ito ng isang maliit na bati mula sa isang henyong walang katulad, basura. Sa duelo ng kampyonato, gagamit ako ng ganap na puwersa. Sa loob ng 10 galaw, lubusan kitang dudurugin. Ipapakita ko sa buong sekta na nakalugmok ka, nakaluhod, at talo sa harap ko. Ang linyang yon, ang ekspresyong yon, parang ready-made na template ng kontrabida na pang textbook, walang bago. Magkita tayo sa entablado. Sana sa oras na yon, makasayaw ka pa rin palabas. Ha ha ha. Brother Lin. Talagang gusto ng lalaking ito ang buhay mo. Kung ayaw mo, umatras na lang tayo sa laban. Mahalaga ang buhay. System. Lumabas ka at salubungin ang bisita. Natukoy ang mataas na antas ng pakete ng karanasan. Ang limit sa pool ni Zhao Wuji. Opisyal nang inilabas ang gawain ng paligsahan ng system. Gawain ng paligsahan. Kumpletong demonstrasyon ng buong 8 galaw ng ikatlong set ng himnastikang pangradyo para tuluyang mapabagsak ang depensa ng kalaban. At ay unlock ang ika-4 na estilo ng pagsipsip ng hininga. Pagpapalawak ng dibdib at ehersisyo. Tumaas ng 15% ang pagpigil ng tatak ng kaluluwa. Ang ikatlong set ng himnastikang pangradyo. Seryoso ka ba? Huwag kang magpigil, host. Hayaan mong buong buo at sagad na sumabog ang sigla ng kabataan sa mundo ng kultibasyon. Sa araw ng paligsahan, bibigyan ko siya ng kumpletong logika mula sa ilalim hanggang dulo, para maintindihan niya kung ano ang tawag sa pagbagsak ng dimensyon. Kapatid Lin, ang mabigat na espada na gawa sa misteryosong ginto ni Zhao Wuji ay napakabigat. Kapag sinamahan pa ng pundasyong ganap na nakumpleto, ang direktang banggaan ay halos walang tsansa ng panalo. Ate Su. Ang direktang banggaan ang pinaka-epektibong paraan ng labanan. Noong una akong gumagawa ng plano sa advertising, ang pangunahing paraan ng pag-aaral ko sa kompetisyon ay hanapin ang kalaban. At ang nakamamatay na punto sa likod niya, ang istruktural na kahinaan. Tingnan ninyong mabuti. Sa tuwing iwinawasiwas niya ang espada, ang kanang braso niya ay may napakaliit na galaw ng pagbawi. Dahil nakatagilid ang sentro ng bigat ng mabigat na espada, kailangan niyang umasa sa nakasanayang galaw ng braso para mapanatili ang balanse. Kapatid Lin, kaya mo pang ang makita yon. Ang bentahe ng mabigat na espada ay ang malakas na pagsabog at saklaw ng pagpigil, pero may kapareho rin itong nakamamatay na kapintasan. Mahabang paghahanda bago umatake, mabagal at tuwid ang galaw pagkatapos magtipo ng lakas. Halos zero ang pagiging maliksi. Mas mahalaga pa rito, ang logika ng kanyang estilo ng labanan ay puro lakas at durog lang. Layunin itong pigilan ng kalaban sa isang galaw. Kapag nabasag ang unang atake ng ganitong uri ng kalaban, magkakaroon ng matinding pag-alog ang depensa niya sa isip. Kaya ang estilo mo ng pakikipaglaban ay, hayaan mo muna siyang umatake. Gamitin ang pinakamaliit na enerhiya para iwasan ang unang 3 atake. Pagpasok niya sa ritmo ng sunod-sunod na mabibigat na palo. Kung makakasabay ang galaw ng sistema sa ritmong yun. Kapag nasa sandaling marupok ang isip ng kalaban, pasabugin mo ang kahihiyan sa publiko, doble ang epekto. Kuya Lin, ang utak mo. Talagang pambugbog ba o pangplano ng proyekto? Sa mundo ng kultibasyon, ang labanan at paggawa ng plano, iisa lang ang pinakapayong logika. Parehong hinahanap ang kahinaan ng kalaban. Tapos eksaktong pinupuntirya para sumabog. Ay oo nga. Ang mabigat niyang espada, sa ika-7 atake ay magkakaroon ng nakasanayang bagsak mula sa itaas. Sa mismong sandaling yon, lilantad ang kaliwang balikat niya, 3/10 ng 1 segundo. Mababasa ko na kahit ang nakasanayang galaw ng sunod-sunod na combo, tiyak, makakawala siya agad. Si kapatid na Lin ay makakalaban ba talaga si kapatid na Zhao Wuji? Hindi kakayanin ng taya si Lin Chen ng 3 atake. Hindi rin kakayanin ng tungkod si Jiang ng 1 atake. Hindi kakayanin ng taya si Lin Chen ng 3 atake. Babawi. Pabalik. Ngayong araw, sasayaw pa rin si Lin Chen. 10 beses ang kabayaran. Ang basura na yun, gusto pa talagang makaabot ng 3 atake. Naglalagay ako ng 100 piraso ng mababang antas na espiritual na bato. Taya, isang galaw lang ni kapatid na Zhao, tapos siya agad. Ako rin, taya ako. Isa lang siyang hamak na alalay na sumisipsip ng pansin. Ngayon, tiyak na pababagsakin siya ni kapatid na Zhao. Wala na siya.
Sa wakas nandito ka na para mamatay. Akala ko pa naman matatakot ka at iiisa sa lawal. Hindi ako mangangahas. Pasensya na. Napahinto ako sandali sa daan dahil sa pagmamanman ng oras. Hindi naman ako na late. Ngayon, hihimaran ko ang komedyanteng sayaw mong kakatwa, at gagawin kong sayaw ng iyong pagkalupig. Sawa na ako. Basta hindi ako nahihiya. Ang mahihiya ay buong mundo ng kultibasyon. Ang taong gumagamit ng pampublikong ehersisyo sa radyo, tumakbo sa lugar. Lakad. Unang bahagi. Ehersisyong pangunat. 1, 2, 3, 4. Ha. Naku po. Ano ba ang ginagawa ng batang ito? Nagsasayaw ba siya ng step sa entablado? Ito na ang kanyang balikan at iisang sayaw. Ha, namatay ako sa tawa. Isa lang itong siraulo na biglang nagkakaganyan. Ha. Lin Chen. Ikaw nakalat. Malapit ka nang mamatay, nag-aastang baliw at nagbibingi-bingihan ka pa. Iyan na ba ang huling habilin mo? Ha. Ang kahihiyan ng buong sekta ay umabot na sa antas, pader ng emosyon. Simulan. Nagpapanggap na Diyos at baliw. Wasakin ninyo siya. Tatlo, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Paano naging posible yan? Buong lakas na atake ni kapatid na Zhao, hindi man lang niya nagisgasan ng balat. Anong klaseng salamangka ang ginamit ng aliping ito, kaya pa niyang lubusang iwasan ang atakeng espiritual? Ang taong ito, tiyak na tauhan ng demonyong daan, hulihin agad. Lahat, umatras kayo. Kayong mga hamak na mortal, ano ang alam ninyo? Ang kapatid na Lin na ito ay, sinaunang pagbubukas ng langit. Ginamit niya ang laman niyang katawan, damang halaga ng walang laman na espasyo, mukhang palpak. Sa totoo lang, isa itong napakasimpleng posisyon. Sa pilitang pinaghihiwalay ang sigla ng langit at lupa na espada. Sino ang mangangahas na gambling ng paglikha ni kapatid na Lin? Kahit ako. Kaaway ng hall ng pagpapatupad ng batas. Nagpapanggap na Diyos at baliw. Aba, tingnan ko nga kung hanggang kailan ka pa makakatagal sa baluting pagong na yan. Maputol na gintong pagkislap. Patayin ninyo ako. Ikatlong bahagi. Sipa sa binti. Ito. Paano naging posible yan? Bakit hindi kita make andado ng aking banal na kamalayan? Sa ibaba. Magpantay tayo sandali. Ika-4 na bahagi, mga butil ng pinsala mula sa paggalaw ng katawan. Kalat-kalat. Anong salamang ka ba ang ginamit mo? Pakawalan mo ako. May pakiramdam na nakikipagbakbakan ako sa tunay na espada at tunay na baril. Ika-4 na bahagi ng paggalaw ng katawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Tingnan ninyo siya. Ginagawang pagsambaba niya kay kapatid na Zhao ang sinasayaw niya. Anong uri ng sayaw na bumabalik sa pagiging isa? Sa tingin ko, isa lang itong hamak na extra sa trupang impormal. Talagang nakakahiya sa mukha ng buong sekta ng Tai Xuan man natin. Ha, napakatanga. Kayong mga hamak na mortal, paano ninyo malulutas ang walang hanggang sakit ng puso ni kapatid na Lin? Ang postura ni kapatid na Lin na parang pailes na paggalaw ay, sa totoo lang, ginagawa niyang tungkod na sumusuporta sa langit ang sariling gulugod. Ang nakataas niyang kanang kamay, ay para sa pagsasagawa ng koneksyong may kidlat at kulog sa mga himpapawid na punto. Silipin ninyo. Tingnan ninyo. Ang sinaunang banal na sayaw ni kapatid na Lin, ay nakapukaw na ng mga pambihirang tanawin sa langit at lupa. Ikalawang kapatid, hindi. Bilhin ninyo agad ang panalong pastahan ni kapatid na Lin. Kapalit ay 10 ang bayad at doon na tayo maghihiwalay. Panalo na walang talo.
Mga dapat mamatay na basura. Ito ang napipilitan ninyo sa akin. Mga bakas ng dugo ng Jiao. Pagbaligtad ng langit at lupa. Bukas na ang misteryosong pagkaligaw at pagbaligtad ng langit at lupa sa siyam na palasyo. Ikalimang bahagi ng paggalaw ng katawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi ito sinaunang sayaw ng labanan, hindi ito himala. Sa tuwing umiikot ang katawan niya, para bang hinahanap niya ang sariling libingan. Sumunod sa mga patakaran, sa bandang huli, nakulong sa mga patakaran, ang Nine Palaces Array ni Zhao Wuji, ang kapangyarihan ng pamilyang Zhao, ang antas ng sekta. Lahat ng iyan ay mga tuntunin, ngunit ang tunay na landas ng espada, ay hindi kung alin ang mas malakas na tuntunin, kundi ang paghahanap sa bulag na puwang ng mga tuntunin, tapos isang tabas ng espada at putol. Unang anyo ng matandang pagsabog ng pagbuo at paghiwa, bulag na puwang ng paghiwa. Kapatid na Su, ano ang sinasabi ninyo? Lin Chen. Sa loob ng aking Nine Palaces Disorienting Array, bulag ka lang. Kapag nagkalat na ang hamog, makakakita ka na ng tao. Ang aliping yon, sumasayaw pa nga sa loob ng pormasayon, na kailag sa palihim na pagpatay ni kapatid na Jiao. Imposible yan. Paano ka makakaiwas doon? Nakalak ang aking espiritual na kamalayan. Patay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ataking kagat ng ahas ay sa kanang baywang at mata, bulag na puwang ng espiritual na enerhiya. Ang kapatid na Lin ay naglilipat ng katawan. Eksaktong lantad ang pwesto na yan. Kapatid na Lin, ang kanang bahagi ang bahala sa akin. Umaksyon na si kapatid na Su, hindi ba siya lagi lang nagpoprotekta kay Lin Chen? Unang anyo ng paghiwa ng espada at bulag na puwang, lumabas. Ano sabi ko, nabasag ang aking ataking kagat ng ahas. Zhao Wuji, may 7 bulag na puwang ang iyong galaw sa espada. Una, ang koneksyong espiritual ng kagat ng ahas. Ikalawa, ang pagkapit ng kanang balikat sa pagwiwasak ng mabigat na espada na may gintong bakal. Ikatlo. Kapatid na Lin, ang sayaw mo ay para basagin ang mga tuntunin. Gusto ko ring subukan ng espada ko. Su Wanqing, ikaw na malaking tagapagtanggol ng sekta. Dahil lang sa isang alila. Harap-harapang nakialam ka sa malaking paligsahan ng sekta. Zhao Wuji, nasira na ng disorienting array ng Nine Palaces ang mga tuntunin ng arena. Hindi na patas ang laban na ito. May karapatan ang aking hall ng pagpapatupad na pigilan ito. Mabuti. Kung ganoon, dahil naghanap kayo ng kapahamakan. Sabay-sabay na lang tayong mamamatay. Kapatid na Lin, kapatid na Su. Nakatodo na ang matandang ito. Kapatid na Lin, kailangan kitang gamitin para mailihis ang atensyon niya. Naintindihan. Mga basura, hanap gulo kayo. Matandang pagsabog ng pagbuo at paghiwa, bulag na puwang ng paghiwa, putulin ang mga koneksyon. Nagkales ang higanteng espada. Sa isang kisap mata, pinutol ni kapatid na Su ang koneksyong espiritual ng Ginoong Jiao. Imposible, imposible. Ang sining ng espada kong Xuanzhen ng pamilyang Jiao, paano magkakaroon ng bulag na puwang? Su Wanqing, bilang pangalawang pinuno ng hall ng pagpapatupad, hayagan kang nang himasok sa malaking paligsahan ng sekta. Anong kasalanan dapat ang ipataw? At ito pa, ginamit ni Lin Chen ang demonyong sining at masasamang pamamaraan para iliga ang isip ng tao. Dapat agad siyang dakpin.
Sabi ng mga nakatatanda, ako raw ang nanghimasok sa paligsahan. Kung gayon, pakisagot nga, ang paggamit ba ni Zhao Wuji ng Nine Palaces Disorienting Array ay hindi paglabag? Hindi ba yun paglabag? Ginagamit ng pamilyang Zhao ang lakas para apihin ang mahina, ang pagtatayo ng perpektong pundasyon para sa isang alila sa pagsasanay ng enerhiya, hindi ba yun paglabag? Ang paggamit ng porma sayon ay para lang matiyak ang panalo. Iyan ang alituntunin ng sekta ng Tai Xuanman. Maaaring durugin ng malakas ang mahina gamit ang kahit anong paraan. Ang pagtutol ng mahina ay itinuturing na pagtatangkang gumamit ng salamangka. Kinukwestiyon niya ang mga nakatatanda. Ngayon, hindi ako si Su Wanqing na magsusulat ng depensa para kay Lin Chen. Tatanungin ko lang ang mga narito. Sa mundo ng pagsasanay, yung mga panay salita tungkol sa mala-immortal na asal at buto ng Diyos. Sa huli, ano ba talaga ang sinasanay ninyo? Ang pagsasanay mo ay ang pagyurak at pang-aapi sa angkan ng Zhao. Ang pagsasanay mo ay ang pagpabagsak sa balanse ng nakakataas at nakabababa. Ang pagsasanay mo ay ang pagyuko ng mahihina. Ang malakas ay maaaring gawin ng anumang naisin. Ang kalokohan ni kapatid na Lin. Sakto, yan ang tunay na hindi kayang harapin ng sekta ng pagkultibasyon na ito. Sinasabi ninyong nababaliw siya. Sinasabi ninyong gusto niyang mamatay ng maaga. Pero dahil sa, pinunit niya ang pantabing na yon ng mala-immortal na hangin at butong espada. Kung wala ang pantabing na yon, ang pambubuska ni Zhao Changjiao sa kainan. At ang pumatay na tingin ni Zhao Wuji sa entablado ng labanan, hindi ba yan ang mismong lehitimong pamantayan? Kung ni kaunting tapang para kwestiyonin ang mga alituntunin ay wala. E di huwag na siyang magpakultibador. Parang may katwiran ang sinabi ni Hall Master Su. Kumpirmadong gustong patayin ni Senior Zhao ang Lin Chen. Kung hindi lalaban si Lin Chen, matagal na sana siyang patay. Bakit naman ang malakas na pagpatay ay nagiging batas pa, at ang mahihina, para lang makaligtas, ay kailangan pang gumamit ng salamangka? Mukhang hindi na tuluyang walang utak ang babaeng ito. Nagsimula na siyang mag-isip para sa sarili niya. Nakilala ng Ding ang malayang paggising ng isip ni Su Wanqing. Mula sa pagiging taong umaasa sa ideya ng iba, umangat siya at naging kakampi sa pagdurog ng ilusyon. Tumaas ang dagdag na halaga ng enerhiya ng hiya. Tumahimik ka. Ikapitong galaw, ang paglukso na ehersisyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baliw. Kayo lahat ay mga baliw. Nakumpirma ng Ding na ang antas ng kasikatan ng hiya sa buong sekta ay umabot sa antas na SSS. Nakuha ang unang pagsusuri bilang Diyos ng musikal na galaw. Tumaas ang pagsupil sa marka ng kaluluwa mula 30% hanggang 45%. Tapos na ang pagtatanghal ni kapatid na Lin. Nagbago ang espada ni Su Wanqing, ang batang ito. Hindi na ito ang labis na walang pag-ibig sa itaas, kundi pagdurog at pagkales. Interesado si Lin Chen sa bateryang ito. Itinuro pa niya sa mga tao sa paligid kung paano buwagin ang linya ng kuryente. Hindi dapat manatili ang taong ito. Kasama na ang mga pakpak sa paligid niya, sunod na pinutol. Yumukod sa Panginoon. Pagkatapos ng paligsahan, magiging seremonya na ng paghuhugas sa lawa ng huling paghuhugas na ipinagbabawal ng sekta. Sa oras na yon, hindi na makakapasok si Su Wanqing sa loob. Ikaw ang manguna sa pangkat ng mga anino at palihim na pumasok doon. Bago magsimula ang seremonya ng paghuhugas, tuluyang patayin si Lin Chen. Agawin ang kanyang kaluluwa at dalhin dito. Hindi na kailangang magdagdag pa ang patay. Sumusunod ang lingkod sa utos. Kapatid na Lin, Hall Master Su. Ang nakuha ninyo kanina sa pagtutulungan sa entablado ay sobrang husay. Lahat ay naitala ko. Naging mas matalim na ang espada mo, Ate Su. Hindi lang mas matalim. Sa wakas, naintindihan ko ang isang bagay. Kapatid na Lin. Noon, akala ko ang ginagawa mo ay isang sayaw na panglabanan. Sobra na ang napuno kong mga ilusyon sa utak. Pero ngayon, talagang malinaw ko nang nakita. Ang bawat kilos na ginagawa mo ay hindi simpleng pagpapakitang santuaryo, kundi pagdurog sa huwad na kabutihan. Paghahanap sa bulag na bahagi ng mga alituntunin, at saka ito dinudurog. Iyan ang pinakaubod na loika mo. Iyan ang tunay na lumalago mula sa lohikang iyan. Mula ngayon, hindi na ako ang tagapagtanggol mo, kapatid na Lin. Gusto kong maging kasama mo sa labanan. Parang lalong nakakatakot si Hall Master Su. Sige.
Pakiramdam ko, may balak silang maglunsad ng pagtataksil ng kampi-kampi. Nakalok na ang babala ng lubhang mapanganib na layuning pumatay. Panginoon ng tahanan, pakibilisan ang paghahanda sa labanan. Ang sumpang ito sa kaluluwa. Ang init ay parang handwarmer. Ang matandang si Mo Xuanzi na yan, siguradong balak nitong manggulo. Nagkapera na si kapatid na Lin. Naipon na ni kapatid na Lin ang kita. Sa finals ng paligsahang ito, ang round mouth mo mismo ay sumabog ng totoo. Hatian natin ang kita sa 3 at 7. Ikaw 7, ako 3. Kapatid na Su, nag-aayos lang tayo ng pinal na detalye ng proyektong ito. Ayusin ang pagkapantay ng mga resources. Hindi kailangang sobrahan ng pagbasa sa sitwasyon. Bantay na bantay ka sa kilos ni Mo Xuanzi. Naniniwala ako sa iyo. Anong pinagsasabi mo? May kakaibang galaw sa paligid ng lambak ng Quanglei sa labas ng kabundukan ng mga halimaw, para sanayin ang bagong bituin ng sekta. Itinalagang disipulong tagapagtupad, Lin Chen, pangalawang pinuno ng hall ng pagpapatupad, Su Wanqing, disipulo ng pabilyon ng mga yaman, Bailey Pangpang. Umalis agad, patungo sa paligid ng kabundukan ng mga halimaw, hanapin ang damong siyam na ikot na nagpapabalik ng kaluluwa. Ang paglalakbay na ito, pangungunahan ng pinuno ng Iron Blood Hall na si Yan Guangchu ang paghatid sa inyo. Sa wakas ay may nag-asikaso rin sa isang bagay na tama ang dating lumakong agila. Kapatid na Lin, dadalahin ko kayo para mamulat sa kabundukan ng mga halimaw. Panganib na nagkukubli sa 4 na panig ng kabundukan ng mga halimaw. Sa lakad na ito, mag-ingat kayo ng husto. Hinihiling ng pinuno yan na mas pagtuunan ninyo ng pansin. Pagkatapos ng ritual ng paghuhugas sa lawa ng huling paghuhugas, kung may delay, edi-delay. Diretso na lang ba kung itapon sa bante ng mga halimaw? Mo Xuanzi. Ang napakabastos mong plano ay masyadong pangkaraniwan at palpak. Walang masyadong salita kapag patay na. Kapatid na Lin, yung bahagi ng bigla mong pagtalon sa laban, ano ang tawag doon? Physical exercise sa buong bansa. Grabe, ang lakas ng dating. Gusto ko talaga ang ganitong klase, yung praktikal na ganda na hindi nakatali sa iisang anyo. Sino pa ang mangangahas magsabing baliw ka pagkatapos niyan? Uunahin kong wasakin ang mabigat na espada na ito. Pinuno yan. Ginawa ko lang yun para mabuksan ang pinakapundamental na loika ng katawan. At magsagawa ng ganap na pag-alis ng lason. Pinuno yan. Ang lugar na ito ay malapit na sa gitnang bahagi ng kabundukan ng mga halimaw, isang madilim at masukal na kagubatan, ayon sa tala. Ang damong siyam na ikot na nagpapabalik ng kaluluwa. Kapag ganito kalamag at mahalumigmig, napakadaling tumubo rito. Mga kasama, huwag kayong umalis ng masyadong mabilis. Ang hudyat ko sa ligaw na labas mula sa salamin ng Wan Xiang ay medyo hindi matatag, hindi gaanong matibay. Kailangang maayos kong i-test ang pinakamahusay na eksena, para makapaghanda ako ng buong sekta na live na pagraw sa mundo ng kultibasyon para kay kapatid Lin. Kahit huni ng ibon, wala. Tahimik na parang nicho. Napakagandang lugar nito para magpatayan at magpakitang gilas. Hindi maganda. Isang pormasayo ng paglusot sa anino, nakahiwalay na tayo, ay naku, may nakabaon. Mga nakalilis na ratratin ang hindi mailarawang mga supling. Lumabas kayo dyan, mga salot. Mas maganda. Mahusay sa pagsasanib ng opensiba ang mga mamamatay na ito. Kapag nadagdagan pa ng pormasayon, lubos ng nagsanib ang kanilang presensya sa anino. Ha! Kapatid na Lin, huwag kang mapako, gamitin mo agad ang kakayahan mong makipag-ugnayan sa ugat ng lupa, yung nakakatakot na galaw mo na parang tumutuka sa langit, iikot mo ng todo para sa akin. Sige, na-detect na ang host ay humaharap sa mataas na antas ng lihim na pagpaslang, wala nang silbi ang pisikal na depensa, pakisimulan agad ang eye protection exercise, para sa buong panig na pagsubaybay at depensa. Harapin ang mga mamamatay gamit ang eye protection exercise system. Talagang gusto mo akong mamatay ng mas mabilis, ha? Unang hakbang, pagmasahe sa kalangitan at pagbukas ng mga butas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay! Ikalawang yugto, pisilin ang mga mata para mabuksan ang acupoint ng malinaw na paningin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katarantaduhan.
Parang biro lang ng mundo ng kultibasyon. Ngayon ko na talaga kayo papatayin, hindi pwede. Ikatlong galaw, kuskusin ang 4 na puting butas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha ha ha. Illusion technique ang ulap na ito. Hindi tama, ang amoy na ito, parang pulbos ng dalagang binibini. Hindi. Imposible. Ito ang demonyo sa isip. O isa ring sinaunang ilusyon. Hindi ito ilusyon. Ang aking likas na batas na sandata ay nawasak. Ika-4 na galaw, ikutin ang mga mata. Tapusin muna ang trabaho bago magsalita. Talaga nga. Totoo nga. 3 dekada na. 3 buong dekada nang iniimbestigahan ng aking lambak ng Quanglei ang Wango Abyss. Sa wakas, natagpuan din namin ang buhay na tao na pwedeng magpatunay sa alamat na yon. Pangalaglag ng kulog. Kayo sa lambak ng Quanglei at ang bantay ni Mo Xuanzi ay iisa lang pala, HMP. Si Mo Xuanzi na matandang asong yan, bagay na bagay nga, nandito ako para tiyakin ang isang bagay. Ang sinaunang buto sa kailaliman ng Wango Abyss, bawat 100 taon ay may pinapadalang panginginig na parang hininga. Ang ritmo na nasukat ng buhay ng ikatlong henerasyong Panginoon ng aking lambak ng Quanglei, kaparehong-kapareho ng sayaw na kalalabas mo lang. Sinaunang labi ng abiso ng anyo, sinaunang buto ng abiso ng malalakas na gamot. Ang mansanas na ito, sobrang laki. Na-detect ang kilos ng host. Kaugnay ito ng sinaunang ritmo ng Wango Abyss, pagtutugma ng 99.7%. Aksyon ng sistema, kaya pala ang pinakahinahanap na ritmo ng sinaunang labi ay, sundalo, bumalik ka sa lambak ng Quanglei kasama ko, matutulungan kitang alisin ang marka ng kaluluwa, pero kailangang ibigay mo sa akin ng buo ang sikreto ng ritmong ito, lahat. Kasumpa-sumpang matandang ito, sa remote extraction. Ibig sabihin, matagal ka nang itinuring ni Mo Xuanzi na parang baterya, may punto. Hindi maganda, nilusob ang aking array, by Xing Pangpang. Ilegal mong itinayo ang cross-domain live broadcast array, nilusob ang komersyal na lihim ng aking lambak ng Quanglei. Bigyan mo ako sa loob ng 10 hininga ng core control ng array. Kung hindi, i-freeze ko ang lahat ng Spirit Stone account na nasa pangalan mo, at ipapataw ko sa iyo ang total na pagharang sa buong mundo ng kultibasyon. Pagharang. Total na pagharang sa buong mundo ng kultibasyon. Ang reputasyon ng pamilyang Bailey ko. Huwag kang magbiro, binatang Panginoon. Hindi mo dapat itinabi ang kinuha mo kanina. Gusto mong i-freeze ang accounts ko. Akala mo ba ang 300 libra kong laman ay tumutubo lang basta-basta? Naglagay ako ng 376 na backup node sa buong mundo ng kultibasyon. Mosaic array na may live stone sa buong mundo. Agarang ulat. Personal na inamin ni Leilai, binatang Panginoon ng lambak ng Quanglei, na 3 dekada na niyang iniimbestigahan ang Wango Abyss, at layuning kontrolin ang ritmo ng sinaunang labi. Kalakip ang live record mula sa lugar. Si Leilai at ang bantay ni Mo Xuanzi ay malamig at walang awa. Pinaghihinalaang nagsabuatan upang palibutan at patayin ang kapwa-alagad ng sekta ng Taiyi Xuanmen. Eksklusibong tagpo. Bibili at hihiwalayan ko agad. Naglalakas loob ka ba? Agad na putulin. Huli na. Nagsimula na ang aking laban sa talumpati. Bailey Pangpang. Ang prinsipe ay babaliin at dudurugin ka, ulol na aso, pambaligtad na loko. Ang sekta ng buong mundo ng kultibasyon ay tungkol sa kaso ng Wango Abyss. Ang lahat ng sekta sa buong mundo ng kultibasyon ay abala sa pagtatanong tungkol sa kaso ng Wango Abyss. Ayusin mo agad ito para sa akin, ng maayos at malinis. Hatiin sa 3 grupo. Ang grupo ay bumalik para magtigil sa puna at magmasid. Pumunta ang grupo para putulin ang mga itinatagong pwesto ng mga aninong bato. Ang natitirang mga tao, dalhin ninyo pabalik si Lin Chen. Ha 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 ha. Kidlat na palm unit, tumakas na ang mga tauhan mo. Ang natira na lang na mga ito, sawa na ba ang matandang lalaking ito sa pagkabingi, 80 pandang pundador. Sapat na para patayin kayo ng 100 beses. Kinukuha ni Mo Xuanzi ang enerhiya ko. Inaagaw ni Leilai ang sikreto ko. 2 patong na panganib, dumating sila ng sabay.
Dalawang patong na panganib, tapos na ang pagsusuri, paalala ng sistema, hindi na kayang harapin ng nag-iisang sandata ng sosyal na kahihiyan ang sitwasyong ito, pakiisa aktibo ang mode ng sabayang taktika at pakikipagtulungan. Kapatid na Lin, tapos na ang Supreme Disassembly Sword ni Wanqing, pakiutos. Kapatid na Lin, sa nauna kong yugto ng pagsasanay sa retreat. Naitulak ko na ang Supreme Ruthless Sword hanggang sa antas ng pagkalis. Kayang putulin ng espada na ito ang lahat ng puntong nagdudugtong ng espiritual na enerhiya. Kailangang ilantad ang kalaban sa ibabaw ng espiritual na enerhiya. Kung gusto mo siyang higupin pababa, hindi na siya malalak ng Disassembly Sword. Kaya kailangan may isang tao na magtulak sa kanila roon. Kailangang ibuhos ng buong lakas ang espiritual na enerhiya. Tama. Host, panahon na para sa sayaw ng Pabo Reel. Gamitin mo ang enerhiya ng sosyal na kahihiyan mo para bumuo ng espiritual na buhawi. Hayaang mapilitang ilantad ng mga tao sa Quanglei Valley ang lahat ng koneksyon. Dahil napilitang mabunyag, lahat ng koneksyon. Isa na namang sayaw ng Pabo Reel. Lusob. Malupit na kidlat na langit. Kapatid na Lin, sa oras na ito, gumagawa ka pa ng ganyang pose. Ano ba ang klaseng kabaliwan yan? Paikot at lundag. Pumikit ako. Nahilo ka ba o hindi? Nakita ko na. Unang koneksyon. Ikalawa, ikatlong koneksyon. Putol. Imposible. Paano nakita ng espada niya ang mga koneksyon namin? Batang Panginoon, ang espadang babaeng ito ay kayang putulin ang koneksyon ng ugat ng kulog. Talagang likas na pinagsasama ang puwersa. Dapat siyang mamatay. Kapatid na Lin. Sa wakas ay naunawaan ko na, ang sayaw ng Pabo Reel ang sukdulang panukat ng Supreme Disassembly Sword. Ang galaw ng sayaw mo ang nagpapagalaw sa espiritual na enerhiya, at nagsisilbing mismong pamatay sa nakatukoy kong kalaban. Ang aking Disassembly Sword ay nagsasagawa ng eksaktong paglilinis sa koordinatang itinakda mo. Ate Su, sakto ang granularity. Baka naman. Unang beses kong makakita ng espada na sinasabay ang pakikipaglaban sa pagsayaw. Boom! Mahigit 3 milyong online. Sayaw ng Pabo Reel na sinasabayan ang Disassembly Sword Formation. Live na pagpatay sa soul imprint ng buong mundo ng kultibasyon. Ang pagsupil sa soul imprint ay tumaas mula 45% hanggang 55%. Dapat siyang mamatay. Inaagaw ng tatak ng kaluluwa ang enerhiya. Babala, ang host ay itinuring na parang baterya ng espiritual na enerhiya at halos maubos. Ang pagsupil sa tatak ng kaluluwa ay biglang bumagsak mula 55% tungo sa 35%. Malaking napaaga ang proseso ng pag-agaw ng katawan. Mo Xuanzi. Lahat ng inipon ko ng todo hirap at sipag, sa mga mata mo. Isa lang akong bateryang pwedeng kunin anumang oras. Dahil nakatingin ang buong mundo ng kultibasyon, kung itulak pa ng matandang yon, magiging usap-usapan sa buong mundo. Kailangang agad magdagdag ng bagong update. Si Mo Xuanzi, ang kataas-taasang matanda, ay malamang may binubuong patibong sa kabundukan ng mga halimaw para agawin ang katawan ng isang personal na alagad. Lin Chen, tugisin mo palabas ng lambak ng Quanglei ang mga demonyo. Bantayan mo ang mga alagad ng ating sekta. Talagang ikaw ang liwanag ng sekta ng Tai Xuanman. Matandang asong ito, inalagaan mo siya na parang baterya sa loob ng 3 taon. At ngayon nagmamadali kang bawiin. Ang mga langgam sa lambak ng Quanglei ay hindi bagay magsalita sa harap ko. Gusto mo ng pisikal na katawan. Gusto ko ang lihim ng pag-ikot ng ritmo. Mas mabuti pang magsanib tayo. Pwede. Pero kung aatras ka ng lampas sa 100 li mula sa lambak ng Quanglei, matandang asong ito, inaakala mo bang tanga ko? Atras ka ng lampas sa 100 li. Ang lakas ng sarap mong magsulo. Kailangan ni Mo Xuanzi ng isang buhay na katawang kayang paandarin ng mahiwagang porma sayon ng Wan Siyang. Kung mamatay ako, babaliwala ang tatak ng kaluluwa. 3 taong puhunan, dugo at pawis lang ang masasayang. Kailangan ni Leilai ang lihim ng pag-ikot ng ritmo. Kapag nagtagumpay si Mo Xuanzi sa pag-agaw ng katawan, isusunod sa kanya ang lihim papasok sa kabaong. Dahil siya mismo ay hindi rin naiintindihan. Ikaw. Magkasalungat ang ugat ng inyong interes, imposible talagang magkasundo. Ang unang gagalaw. Parang tumulong na magbihis ang kabila. Gayang gaya.
Pero akala mo may silbi ang pagpatagal. Dahil nag-iba ang daloy ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ang Wanxian Grand Assembly ay gaganapin ng mas maaga ng 3 araw. Lin Chen, sa loob ng 72 oras, bumalik ka ng eksakto para sumali sa seremonya. Sa Wanxian Grand Assembly, ako mismo ang kukuha ng lihim mo. Mga ka, pumasok na sa huling 72 oras ang countdown ng krisis sa pag-agaw ng katawan. Kapatid na Lin, ayos lang. Bumalik sa sekta at maghanda para sa Wanxian Grand Assembly. Ituring mo akong baterya, ganoon ba? Kung ganoon, sa Wanxian Grand Assembly, pagpapaluin ko ang buong mundo ng kultibasyon kasama ang matandang asong iyon ng kuryente. Host. Nagsimula na ang opisyal na countdown ng iyong pag-agaw ng katawan. Sa ngayon, ang pagsupil sa tatak ng kaluluwa ay nasa 35% at patuloy na kumakabig ng todo, iyong pinagmulan. Gaano pa katagal? Mayroon pang buong 72 oras. Kung walang matindi at walang kapantay na bigat ng kahihiyang emosyon, yayamanan mo ang espiritu at mababasag ang kaluluwa. Isang marangyang set meal, isa. Kapatid na Lin, kaninang kuminang ang leeg mo ng berde. Nako, muntik na akong matakot mamatay. Pero, yung sayaw mo ng pabo reel kanina, lampas na sa 2 milyon ang live viewers. Kapatid na Lin, biglang inurong ng punong nakatatanda ang Grand Assembly. Siguradong pinapasan kanya ng pressure. Ito ang ultimong pagsubok na inihanda para sa iyo ng nakakatandang mo, para itulak ka sa bingit ng buhay at kamatayan, at maunawaan ang tunay na diwa ng dakilang daan. Ate Su. Ang gulo talaga ng utak mo. Talagang bagay na bagay ito sa paggawa ng promo. Baka may kung anong sinaunang mahiwagang sikreto. Tatak ng tagapagtanggol na kamay, pang-pang. Ang aklat ng daang teknik ay ating ultimong palabas. Bago niyan, kailangan muna nating mag-init ng konsepto ng todo. Para mapuno ang inaasahan ng lahat sa mundo ng kultibasyon. Palabas, pagpainit, hindi ko gets ang sinasabi mo. Kailangan ko ng isang lugar na may mataas na exposure, at may sapat na water vapor, para makakalap ng emosyon. Naiintindihan ko na, kailangan maraming tao, at dapat may tubig pa. Isang lugar na maraming tao at maraming tubig. Hindi ba yun ang Huasian Pond sa paanan ng bundok ng sekta ng Tai Xuanmen? Oo. Ang Huasian Pond ang kailangang daanan ng mga kinatawan ng bawat sekta. Ngayon, nagtitipon doon ang mga kultibador mula sa buong mundo ng kultibasyon. May taglay na espiritual na gatas ang Huasian Pool. Kapatid na Lin, baka doon mo pa isabuhay ang walang kapantay na batas sa pamamagitan ng tubig at singaw. Maganda. Tara, gulatin natin ang Huasian Pool. Heto, sasabak na ako gamit ang flying boat. Magmadali tayong umalis ngayong gabi. Ayusin ninyong lahat ang live stream array. System. Handa na ba ang mga espiritu ng talulot ng alon na yun? Host, ang water dance set menu ay handa na para sa inyo. Hayaan ninyo kaming lubusang paglaruan ng mundo ng kultibasyon na ito. Ngayon, dudurugin ko ang entablado mo sa harap ng lahat. Isang tanging kopya sa buong mundo ng kultibasyon. Ang pinakabagong sayaw ng kapatid na Lin ay malapit ng magsimula. Hayaan ninyo akong makita, kapag wala ng enerhiya ng emosyon, paano ka pa susayaw? Bale sa tubig, nagsimula na ang misyon ng espiritu ng talulot ng alon. Ako ang espiritu ng talulot ng alon. Sara. Ang gintong lock array ang magdudulot ng gulo sa espiritual na porma sayon. Ang mga pangungutya ninyo ang gasolina na iniipon niya. Wala siyang kinatatakutan. Nabitag na ang enerhiya ng emosyon ni kapatid na Li. Zhao Chanjiao. Ikaw ang maglatag ng porma sayon. Nakabuo na ako ng gintong lock array. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ng malinaw. Na isa lang siyang maliit na payaso sa hagdanan, napuputulan at ikukulong ang enerhiya ng emosyon, at mababasag ang tatak ng kaluluwa ng 30%. May nakaligtaan ka. Akala mo ba kapag lumubog ka sa ilalim ng tubig ay makakatakas ka na? Ang tunay na kahihiyan sa harap ng madla, hindi kailanman kailangan ng manunood. Ako mismo. Ang sarili ko na mismo ang kahihiyan. Na ang enerhiya ng emosyon sa buong mundo ng kultibasyon ay sumabog ng baligtad sa langit. Imposible. Malinaw kong napigil. Ang dakilang immortal sa tubig pababa. Akala ninyo ba sumasayaw lang si kapatid na Lin? Nireconstruct niya kayong mga huwad na mabubuti, sa loob ng 1000 taon. Ang huwad ninyong dangal na itinayo, ang kilos ni kapatid na Lin ay hindi para lang painitin ang utak ko, kundi para talaga akong ma-reconstruct. Wala ng oras. Kapatid na Su, Bailey Pangpang, babalik na ako sa sekta para maghanda para sa dakilang pagtitipon ng mga immortal. Hindi lang ito simpleng pagkasira ng dangal ng isang tao.
opisyal nang magsisimula ang dakilang pagtitipon ng mga immortal. Lin Chen. Ang katawang ito. 3 taon ko nang inaalagaan ang bateryang ito. Panahon nang bawiin ko na ito ngayon. Kataas-taasang matanda. Sa bawat salitang binibigkas mo, banal na paligoy-ligoy lang. Pero aagawin mo pa rin ang katawan ng iba. Ito ang alituntunin ng sekta ng Tai Xuanmen. Global na porma sayon ng livestream. Marami ang paghuhusga ng sambayanan. Sisimulan. Malinaw na nakikita ng lahat ng mga kapwa sa mundo ng kultibasyon, mga disipulo na aagaw ng katawan, napakakunwari hanggang sa sukdulan. Su Wanqing, Beli Pangpang. Kayong dalawa, mga batang ito, ang lakas ninyong traderin ang aming kinauupuan. Akala ninyong isa lang akong maapi na simpleng tao. Nagbubukas ang ultimate mission na sayaw ng malusog na galaw. Nagsisimula ang sapilitang pagtal ng batas ng sanhi at bunga. Iikot pa kaliwa ng 3 ulit, pakanan ng 3 ulit. Ikot ng balakang, pakanan ng 3 ulit, paalon-alon. Paikat-ikot ang puwet. Ang katawan ko. Bakit hindi na kumikilos? Tumigil ka, ayoko ng ikot ng puwet. Ginagamit ni kapatid na Lin si Zhao Chanjiao para agawin ang pansin. 4 na pitik lang ang nakuha niya para sa akin. 4 na pitik, sapat na. Marami ang paghuhusga ng sambayanan. Unang bugso. Pumutok ang mga komento. Kulang-kulang na paghuhusga. Ano pa ba ang magagawa nito sa akin? Anong klaseng mahikang teknik ba ito? Tumigil ka. Hala ka, noindang ka na. Ang kahihiyan ng isang tao ay nakakailang. Ang paghiwa-hiwalay ng isang grupo, ang tunay na paggising. Pagsasanib ng 3 puwersa, global na porma sayon ng livestream, buong lakas na output. Pormasyong espada ng kataas-taasan. Pagbabalik sa pinagmula ng lahat ng bagay, pagsasanib ng 3 puwersa. Ang labang ito ngayon, ay hindi panalo lang ni Junior Brother Ke. Kundi sama-samang tagumpay ng bawat kultibador na minsang naipit ng huwad na makatarungang kaayusan, sama-samang tagumpay. Kapatid na Lin, sabihin mo sa akin sa pamamagitan ng iyong kahihiyan, na ang tunay na lakas, ay hindi ang magpanggap na makapangyarihan, kundi ang lakas ng loob na ilantad ang huwad na kapalaluan. Ito, ang aking landas. Kuya Lin, lubos nang nagbaliktad ang usapan sa buong mundo ng kultibasyon. Sa totoo lang, talagang isa lang akong takot mapahiya. Pero sa mundong ito, kapag hindi ka nahiya, mamamatay ka. Nakumpleto ng host ang ultimate breakthrough at binasag ang laro. Nabuksan na ang tunay na kahulugan ng salitang kilos at ritmo, kapag humaharap ang mga tao sa panggigipit. Iyon ang pinakapanimulang anyo ng paglaban, mukhang, sa mundo ng kultibasyon na ito. May marami pang huwad na mabubuting naghihintay na mabunyag.